Karamihan ng mga ilog dito sa Baler may mga bakawan o kaya naman sasahan. Malaki ang naitutulong sa komunidad dito sa Baler ng mga puno ng sasa o nipa tree. Bukod kasi sa napipigilan nito ang pag-apaw ng ilog, nagsisilbi rin itong tahanan ng iba't ibang hayop at laman dagat. Po sa inyo. Kahoy po yan eh. O, kahoy nga po, pero ito po ay may Katid. laman po. May laman na katid yan. Ito po, ma'am. Ah! Alam ko na to! Ito, ma'am. Tamilok! Yan. Ayan po, ma'am. Ah, pero iba yung tamilok. Pinaglalagyan ng tamilok ninyo dito. Maputi ha? Katid ang tawag nila sa tamilok. Karaniwan itong nakukuha sa mga nabubulok na kahoy sa mga ilog at sasahan. Ito kasi ang nagsisilbing pagkain at tirahan ng mga katid. Buong buo pa. Ito, ma'am. Ayan na. Eto na. May ganito sa Aklan eh. No. Ay, naputol! Ganyan po talaga yan, ma'am. Tisa yung mga tamilok nyo dito. Malasa po, ma'am. Alam ko. Pinakain na ba itong ganito na? Oo. Ha? Ganito Pwede. na kakainin na to? Hindi na susukaan? Pwede lang po. Hmm? Pwede sukaan nyo. May dala po tayong suka. Parang creamy yung tamilok nila dito. Ang daming laman ah. Mataba po yan eh. Mataba yung tamilok nila. Mm. Maraming parang powdered milk. Iba yung tamilok nyo dito. Pisay. Palagay ko lang to teorya ko lang to Depende siguro doon Sa lugar po. sa lugar at saka doon sa kahoy na kinakain niya, ganun din yung magiging lasa niya at magiging kulay niya. Kasi nung nagpunta po kami ng Aklan, isa mga ganong kulay na kahoy po namin kinukuha, medyo maitim eh. Kaya medyo maitim din yung tamilok. Ayaw po. Depende po sa klase. Ito, maputi siya talaga kasi yung mismong kahoy maputi rin. Opo. Opo kasi ito eh. Kung malambot na kahoy po. Malambot na kahoy. Tsaka parang mataba siya, maraming laman sa loob. Uy! Isa na lang. Ito, lalabas ang kanin. Marami pa ako doon, kuya. Mamaya mo muna. Creamy? Creamy yung mga tamilok nyo dito. Tisay yung mga tamilok nyo dito, tsaka creamy, oh. Oh. Wala na to. Ito, meron pa eh. Ay, tumalsik na! Nasaan na? Lumubog na po. Wala na. Nabuhay na lang siya. Nahulog na. Meron ba dyan? Ito, mataba. Eh! Talagang ano to? Ang daming kinain! Parang gatas yung lasa niya sa loob. Ay, sorry, Joseph. Sayang ko lang. Yan, ang dami. Daming butas, oh. Kinainan talaga to ng matindi, Tulad sa ibang lugar, karaniwan din ginagawang pulutan ng mga taga-Baler ang tamilok. Pwede na kasi ito agad kainin pagkakuha sa mga kahoy. Pero bago yan, kailangan muna itong hugasan ng malinis na tubig. Okay. Saka ito isawsaw sa suka. Actually, nakatikim na ako ng tamilok, pero ito ay iba yung lasa. Opo. Parang depende ata dun sa kahoy. Ito parang creamy yan siya. Parang may laman siyang sa loob. Creamy. Parang may gatas sa loob eh. Opo, ganun no? po. Parang may gatas. Ganyan po talaga lasa niya. Parang pag mas mataba ata, parang mas may gatas. Opo. Kasi po yung gato ay payat po yan. Payat. Yung pagka may ganun na, payat na siya. Creamy siya. Parang may gatas sa loob. Creamy. Bukod sa pagkain ng fresh tamilok, ang isang hotel-restaurant dito sa Baler, meron daw two-way dish sa mga tamilok. Ito yung mga nakuha nating katid or tamilok. Ang puputi niya. Tinanggalan na natin ito ng ulo at saka ng ngipin, tas nilinis na rin natin. May dalawang uri ng luto na gagawin sa atin ngayon si Chef Ronald. Yung fried ba? Fried tamilok po. Fried tamilok. Tapos yung isa, Kinilaw na tamilok. kinilaw na tamilok.
Una munang magpapainit ng mantika sa kawali. Saka hahatiin sa dalawang bahagi ang mga nakuhang tamilok. Isa para sa prito at isa para sa kinilaw. Ang parte na para sa kinilaw ibababad sa sukang sasa. Ang parte naman na para sa fried tamilok, titimplahan ng asin, paminta at kalamansi. Sa isang bowl, paghahaluin ang cornstarch at flour. Ito ang magiging breading ng natimplahang tamilok. Sunod na isasawsaw ang mga breaded tamilok sa itlog. At ibabalik muli sa breading mixture para sa second coating. Saka ito ipiprito sa kumukulong mantika. Kumakain talaga kayo niyan ng ganyan dito? Sa sa Aurora, sa Baler? Eh kasi kapag nakaganito na siya, no, hindi mo na iisiping tamilok siya. Kasi syempre may mga iba maselan, di ba? Natatakot sila. Pero kapag ganyan na yung itsura, iisipin mo na lang onion rings, calamares, di ba? Kapag golden brown na ang kulay nito, luto na ang crispy fried tamilok at ready na for plating. Akalain mo, from this to this. Sumusyal. So ngayon naman, gagawa tayo nung kinilaw na tamilok. Sa isang bowl, pagsasama-samahin naman ang luya, labanos, sibuyas, bell pepper, manggang hilaw at pipino. Sunod na ihahalo ang suka. Haluin ito ng bahagya. At saka ilagay ang tamilok na ibinabad sa sukang sasa. Timplahan na rin ito ng asin, paminta at kalamansi. At saka haluin. Maya-maya pa, pwede nang tikman ang kinilaw na tamilok. Okay, tikman natin itong crispy fried tamilok. Tikman ko muna siya na may sa suka. Parang may lasang lupa. Medyo nalalasahan mo pa rin yung pagkatamilok niya. Uy, ang sarap ng tartar sauce. Tsaka dapat kapag ginawa nyo to, talagang crispy-crispy pa siya talaga. Okay, tikman naman natin itong... Yung tamilok kasi nila, parang mataba siya talaga. So, lasang-lasa mo yung, yung kahoy. Ito naman yung binabad na sa suka. Sa akin, mas okay to. Masarap yung timpla ng suka, manggang hilaw. Ito talagang lasa siyang yung the usual na kinilaw. Na mamask niya yung lasa ng tamilok na medyo parang earthy.